What is up guys? Welcome sa aking pinakaunang YouTube video. Dito mapapanood nyo kung paano ko ginawa yung modern mullet na ibinagay ko sa client na ito. Mapapanood nyo kung paano ako mag-section kagaya ng ginagawa ko ngayon. Kung paano ako mag-fade. Kung paano ko ginawa syempre ang mullet sa likuran na maraming nagre-request. Lalo na sa mga beginners at sa mga gusto pang matuto. Gusto ko lang din mag-share ng nalalaman ko. Yung mga magagaling na kahit hindi na kayo manood. Ngayon sa punto na to nakikita nyo na sinesection ko na yung buho. Ang tawag dito ay panel sectioning. Ito yung pagsisection ng top, ng back, at ng sides. And then, sinimulan ko na syempre ang mullet. Nagsimula tayo sa diagonal section dito sa back. Nagsimula tayo sa level ng occipital bone para mag-create tayo ng guideline. Kasi ang gagawin kong shape dito ay pa-concave na usually ang shortest point ay sa gitna or doon banda sa may occipital bone and then pahaba na papunta sa nape area and papunta sa crown area. At ganito talaga ako gumawa ng mullet. Mas may dating man, mas may structure siya, mas ibinabagay siya doon sa ginugupitan. At syempre, mas maganda yung tubo niya. Ngayon, pwede nyo agad tong gayahin bukas pag may kukupitan kayo ng mullet. Or kahit hindi mullet, pwede nyo na agad magamit to. Basta ang pinakamahalagang tips lang kapag nagpi-precision cutting kayo or kapag inaaral nyo yung precision cutting, relax lang kayo. Huwag nyo masyadong madaliin. The more na minamadali mo siya, the more na mas tatagal ka. Magkaiba ang mabilis sa nagmamadali. Palagi yan, kahit sa fading. Ngayon, ang diskarte dito, kung marami ang pila, kailangan mabilisan na gupit, edi huwag ka muna mag-practice. Pero pag mga gantong panahon, mga tag-ulan, medyo tag-tumal, pa isa-isa, pa dalawa-dalawa ang pasok ng client, tsaka ka mag-practice. Ngayon, dumako naman tayo dito sa nape area na nakadisconnect kanina. Iko-connect na natin siya gamit ang feathered razor. Pero, pwede nyo rin gamitan ng labaha. Pwede kayong gumamit ng blade. Ngayon, ang tanong, bakit blade ang ginamit ko? Bakit hindi gunting? Gusto ko kasi dito ng mas softer na laylayan. Mas natural na itsura. So, kapag gunting ang ginamit ko, mas blunt siya, mas mabigat tignan yung linya. Ayaw ko ng ganun. Gusto ko mas mukha siyang natural. At yun naman talaga dapat ang itsura niya. Ngayon, pwede na tayong dumako sa sides. So, yung gagamitin kong length dito sa sides ay galing sa likuran. Gamit ang diagonal forward sectioning, i-connect natin yung length ng back papunta sa sides at papunta sa harapan. Ngayon, kailan gumagamit ng diagonal forward graduation? Basically, gumagamit tayo nun kapag yung hairstyle na gagawin natin ay papunta sa harapan. Okay, kagaya ng mga fringe, kagaya ng mga crop. Ngayon, ganun yung gagawin natin. So, diagonal forward ang gagamitin natin graduation dito. Ngayon, pag sinabing graduation sa haircut, hindi ito yung tapos ka ng mag-aral, akit ka sa stage, magkaiba yun. Ang graduation dito sa pagugupit ay ang pagkukonekta ng pinakamaikling buhok papunta sa pinakamahabang buhok. Ngayon, lagi ko naririnig to, lagi ko nababasa sa comment section na nahihirapan akong gumawa ng ganyan, ang hirap magano precision cutting. Mahirap talaga yan guys. Okay, kaya konti lang ang gumagawa. Ganun talaga. Kailangan mo tanggapin na mahihirapan ka, matatagilan ka. Mga ilang buwan lang naman yan eh. Ilang buwan, ilang taon lang na sakripisyo yan. Kaya kung mapapansin nyo, medyo mas maayos na akong dumampot ng section. Kahit pa paano, mas malinis na. Kasi, simula pa lang, like 2021 pa lang, or 2022 ata yun, medyo namulat na ako sa precision cutting. So, pinapractice ko na siya. Pero natatandaan ko pa rin kung gaano kahirap na hirap gawin talaga itong precision cutting na to. At syempre, para kang nawawala. Normal lang yan. Kumbaga, hindi mo alam kung para saan yung purpose niya. Kaya nga ginawa ko rin tong video na to para magbigay ng idea sa mga beginner na nawawala. Okay? Or kahit hindi beginner, kahit mga matagal na, mga datihan na pero gusto pang mag-aral ng mag-aral. Para lang to makatulong. Okay? Hindi ako nagmamarunong. Kasi hindi naman ako natuto by the book eh. Self-taught lang. So kung ano yung napulot ko sa internet, ano yung ginagawa ko araw-araw, gusto ko lang yung i-share sa inyo para hindi naman na kayo masyadong mahirapan or maligaw. Tapos yan, ang daldal ko, diba, nandito na tayo sa parte ng bangs. Binawasan ko lang yung length ng bangs niya kasi masyado nang mahaba at saka ibinagay ko lang din sa kanya. Ngayon, nandito na tayo sa taas. Dito halos lahat marunong naman na dito eh. Kasi kailangan mo naman talagang igunting at suklay ito, diba? So, yung length ng bangs, yun na rin yung dadalhin kong length papunta sa taas, papunta sa crown area. So, gumawa na ako ng profile sectioning. Tapos yan, inipit-ipit na natin, diba? Ganyan lang, basic lang guys. Pa-practicein nyo lang yan. It takes practice talaga.
Tsaka normal na magugupit nyo talaga yung balat ng daliri nyo. Like kung nakakapagsalita lang tong daliri ko sa kaliwang kamay ko, talaga namang mumurahin ako na ito. Siguro higit pa sa 100 beses na sugat to. Pero gumagaling naman yan. At kasabay nyon, gumagaling ka din. Okay? So yan na, yung profile section natin ay dadalhin na natin papunta sa right side ng ulo at papunta sa left side ng ulo. Dito gagawa tayo na medyo round shape, and then kung mapapansin nyo, pa-point cutting na siya. Para sabay na natin yung texturize. Okay? Para hindi na tayo mahirapang mag-texturize mamaya. Pero mag-a-adjust pa rin tayo ng kapal, ng nipis. Nasa sa inyo na yun kung paano nyo ipipersonalize yung gupit na ginagawa nyo. Itong ipapakita ko rito ay kung paano lang gawin. Hindi ko na syempre ipapakita kung paano pagandahin. Masyadong matagal. Yun ang pinakamatagal na proseso, yung pagpe-personalize at pagdi-detailing. At magkakaiba tayo ng sitwasyon ng ulo ng ginugupitan. So kayo na ang bahala dun. Pero kung paano siya gawin, paano siya, yung length niya, paano yung shape niya, makukuha nyo na yung idea rito. Lagi nyo tatandaan na magkakaiba ang buhok, ang ulo, ang diskarte na gagamitin nyo sa bawat buhok. Pero halos may pagkakaparehas siya. Ang pinakamahalaga lang ay alam nyo kung paano gawin yung gupe. Ngayon, dito na tayo sa sides. Mag-fade na tayo. Ayan, gumamit ako ng 4 para simulan yung fading. Ngayon, dito maraming nagtatanong, bakit inipit-ipit ko pa, iki-clipper ko din pala bandang huli? Okay. So, kung nagsimula ako agad sa clipper, hindi ko na matatansya yung shape. Kaya gusto kong magsimula sa gunting agad instead of clipper, kasi gusto ko mas may control ako dun sa kalalabasan. Kasi napakadali lang magdugtong ng fade sa ilalim, kagaya ng ginagawa ko ngayon. Ang gagawin ko dito ay low taper fade. Tapos yan, nagsimula lang ako sa 0, close to open muna yan kasi pataas yung ginagawa ko. Ngayon, naka-open na yan. And then, uno naman. Uno naman. Close muna. Makikita mo yan. Tapos flick out lang na maliit. Then, after nyan, open naman. Madali lang ang fading. Para ka lang nagbibilang. Pag dudugtong-dugtongin mo lang. Ang pinakamahalaga sa fading ay yung wrist control mo. The more na mas matigas yung wrist mo, the more na mas hardline yung magagawa mo. So, dapat makabisado mo kung yung tamang pag-swing ng kamay mo. Okay? And then, ayan, after ng 1.5 na, magsisimula naman tayo sa open. Dito, mag-fade down na tayo. I-blend na natin yung mga linya na nagawa ng 0 at ng 1 kanina. So, ganun lang. Pagsasalubungin nyo lang yung dalawang diskarte, diba may fade up at saka may fade down. Dito, nag-fade up muna ako para gumawa ng guideline. And then, nag-fade down na lang ako kapag i-blend ko na. Yan. Tapos, kailangan nyo lang talagang practicein yung mata nyo para makita nyo yung mga dark spots para mas maganda yung blend. Okay? Then, 0.5 na tayo. Open to close din. Dito sa 0.5, pinaka mas tumatagal yung laro natin sa clipper kasi ito pang sundot to sa kahit saang parte. Kasi minsan, yung patilya or yung parte ng scalp na yan, iba-iba yung tubo ng buhok. May parte na makapal, may parte na manipis. So, ito yung pangsundo talaga natin ng blend. Okay, ito talaga yung pang-create ng blend. And then, no guard na. 0 open and then papunta na ng close. Tapos yan, kung mapapansin nyo, nasa lineup na tayo. Ito ang pinakamahalaga. Ito ang icing sa cake, man. Kapag pangit ang lineup mo, kahit gaano pa kalinis yung fade mo, kung sablay ka mag-line up, pangit pa rin siya tingnan. So, kailangan i-polish mo din itong pagla-line up mo. Para ka lang naman nagdo-drawing yan. So, ito, wrist control din ang kumukontrol dito. Kapag mas mabigat yung kamay mo, mas matigas yung kamay mo, mas mahirap gumawa ng round na linya. So, ayan, kung mapapansin nyo, syempre, ilang ulo na siguro ang nagupitan ko. So, medyo na-master ko na talaga kung paano mag-line up. Tignan nyo, one hit yan. At saka hindi nyo kailangan magmadali pagdating sa lineup. Take your time talaga. Kahit saang parte naman ng gupit, dapat nag-take time ka. Kasi kapag nagmadali ka, mas pangit ang kalalabasan. Pero kung i-enjoy mo lang ang process, mas maganda ang outcome. Patapos na yung gupit man. Ang hirap pala mag-voice over ng ganito kahaba. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit konti lang din ang nag-tutorial. Kasi it takes time din talaga. Okay na, diba? So,
okay na yung itsura, edi i-blend na lang natin yan, ayusin na lang natin yung mga kailangan pang ayusin gamit ang thinning scissor. Yan ang isa sa mga, or lahat naman ng tools mahalaga. Kailangan meron ka talagang flat scissor, meron kang thinning scissor, meron kang trimmer, meron kang clipper, lahat yan nakakapag-ambag. At syempre, ang pinakamahalaga ay ang arsenal of skills mo. Okay, we're pretty much done with the haircut. Tapos, syempre, aahitan na lang natin yan. Yan ang isa sa mga pinakamahalaga. Okay, kasi yan ang bumubuhay sa gupit natin. Hindi lang pwedeng na-line upan mo lang ng trimmer. Kailangan nyo ring aralin ang mag-ahit gamit ang labaha para talagang malutong ang bawat linyahan man. So, patapos na tong video, mga ilang sandali na lang may kita nyo na yung after netong ginawa nating haircut. Sabagay, malamang nakikita nyo na to kasi voice over ko na to diba? So yan, maraming salamat sa panonood. Next time mas may energy na tayo. Gabi ko na kasi ginawa to voice over neto, so hindi ako pwede mag-isigaw dito. Yan lang.